To God be all the glory. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Binabati natin ang ating mga kapatid. Praise the Lord. Although, simula kagabi, no, kahapon, hanggang kanina, napakalakas ng hangin. Salamat sa Diyos dahil Kanyang pinahina. Amen. Ang humihipol, sumisipol na hangin. Mga kapatid, sa umagang ito, bago sa ating mga pananalangin, magbulay muna tayo ng salita ng Diyos. Ang ating pagbubulayan ay matatagpuan sa aklat ng Hebreyo. In the book of Hebrews, chapter 6, verse 4 hanggang verse 6. Ang mga talatang ito, o sa kabuuan, ang aklat ng Hebreyo, ay aklat na kung saan ay pinapaalalahanan ang mga mananampalatayang Hudyo. Amen. Nasa kanilang kaligtasang tinanggap, ay kailangan nilang manatiling matibay, matapat sa pananampalataya, huwag silang tumalikod, kundi lalong higit na magsikap. Amen. Sa pananampalatayang ito. Ang paalalang ito, this is a serious warning and a reminder of Apostle Paul to the Jewish believers. And since we are also believers, yamang tayo rin naman ay mga mananampalataya ng ating Panginoon, ay marapat lamang na ating tanggapin ang gayong ding sukat ng pagpapaalala, amen, ng Apostol Pablo, amen, hindi lamang sa mga mananampalataya, sa mga Hebreyo, pero maging sa atin na mga mananampalataya sa panahon ng kawakasan. Ang ating pagbubulayan ay ang pag-iingat ng mga naliwanagan na. Ang pag-iingat ng mga naliwanagan na. Ito ay tinatalakay natin upang sawatain ang hidwang pananampalataya ng iba na kung saan ang kanilang paniwala ay kapag sila ay naligtas, once they are saved forever. Ito ay liliwanagin natin ngayon. Totoo ba na sa mga naliwanagan na? Amen. Sa mga naliwanagan na, ang kaligtasan ay maaari pa ba na mawala sa atin? Sa ganyang katanungan, atin ding uugnayin ang kahalagahan ng pag-iingat ng mga naliwanagan na. Amen. Alam niyo po mga kapatid, mayroong isang halimbawa. Bago natin basahin ang halimbawa, basahin muna natin ang teksto. Upang hindi natin siya talikuran, sapagkat kung tatalikuran ng isang tao ang Diyos, hindi na siya mapagsisisi at mapapanumbalik pa sa Diyos. Amen. Sapagkat kung tatalikuran ng isang tao ang Diyos, hindi na siya mapagsisisi at mapapanumbalik pa sa Diyos. Naliwanagan na ang pag-iisip niya. Nakatikim na ng mga biyaya mula sa langit. Tumanggap ng banal na Espiritu. Tandaan niyo po ito ha. Tumanggap ng banal na Espiritu. Nakatikim na ng kabutihang dulot ng salita ng Diyos at nakadama na ng kapangyarihan. Ihahayag sa huling araw. Pagkatapos kung tumalikod pa rin siya sa Diyos, hindi na siya mapagsisisi at mapapanumbalik sa Diyos dahil para na rin niyang ipinakong muli sa krus at dinala sa kahihiyan ang anak ng Diyos. Dito pa lamang mga kapatid ay maliwanag na sinasabi ng talata na mayroong mga mananampalataya, amen, na nakalasap na
nakalasap na ng kabutihan, ng pagliligtas, tumanggap na ng banal na espiritu, nakatikim na ng biyaya, naliwanagan na. Pero hindi pala malayo na mangyari na ang mga naliwanagan na ay maaaring tumalikod pa. Amen? Ang talatang ito ay nakikita rin natin sa ating panahon. Marami ding mga mananampalataya na naliwanagan na, tumanggap na ng banal na espiritu, naligtas na, at pagkatapos, maranasan ng kabutihan, dulot ng salita ng Diyos, ay pinili pa rin na sila ay tumalikod sa Diyos. Sabi ng talata, hindi na mapapanumbalik pa sa Diyos. Kaya, dito pa lang, nauunawaan na natin sa gabay ng banal na espiritu na hindi pala lahat ng mga ligtas, ngunit hindi na natiling matibay sa kaligtasan, ay ligtas pa rin. Amen? Again, there is this instance in the book of Acts, in chapter 8. Mayroong isang taong pangalan ay Simon. Amen. Na kung saan, nang si Felipe ay naglalakad papunta sa Samaria, siya ay nangangaral ng mabuting balita. Mayroong isang lalaki, ang pangalan ay Simon. Hindi si Simon Pedro to, ha? Si Simon ito ay isang magikero. Simon, who was a sorcerer. Baga, ginagamit niya ang mahika para siya ay kumita ng salapi. Nang makita niya na ang mga apostol ay mayroong kapangyarihan, sa totoo, naririnig niya ang mga pangangaral ng mabubuting balita. Pero nagtataka siya. Dahil doon sa mga sumasampalataya, sa mabubuting aral o maging sa mabuting balita na ipinapangaral ng mga apostol, doon sa mga tao na sumasampalataya, tinatanggap nila ang banal na espiritu. Ngayon, nang marinig ni Simon, itong sorcerer na ito, ang pangangaral ni Felipe, sabi sa verse 9, basahin natin sa verse 9, Acts 8:9. May tao rin doon ang pangalan ay Simon. Matagal na niyang pinahahanga ang mga taga-Samaria sa kanyang kahusayan sa Salamanca. Nagmamayabang siya na akala mo kung sino siyang dakila. Sabi sa verse 12. Pero nang mangaral si Felipe sa kanila ng magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos at tungkol kay Jesucristo, sumampalataya at nagpabautismo ang mga lalaki at babae. Hindi lamang ang mga lalaki at babae ang sumampalataya at nagpabautismo, kundi maging si Simon. Praise the Lord. Amen? Kundi maging si Simon na salamangkero ay nagpabautismo rin. Amen? Ang sabi sa verse 13, at pati si Simon, take note of this, pati si Simon ay sumampalataya rin. At nang mabautismuhan na siya, nagpabautismo siya, amen? At nang mabautismuhan na siya, sumama siya kay Felipe. Talagang napahanga siya sa mga himala at kamangha-manghang bagay na ginawa ni Felipe. Itong si Simon, nakinig ng mabuting balita. Sumampalataya. Amen? Nabautismuhan. Ngayon, ang tanong, siya ba talaga ay naligtas? Amen? Okay. Sabi dito sa verse 18, nang nakita ni Simon na sa pagpatong ng kamay ng mga apostol sa mga mananampalataya, ay natanggap nila ang banal na espiritu. Ang tanong, si Simon kaya, tinanggap kaya niya ang banal na espiritu? Sumampalataya siya, di ba?
Nagpabautismo siya. Amen. Sabi dito, kaya inalok niya ng pera sina Pedro at Juan. Kaya inalok niya ng pera sina Pedro at Juan. At sinabi, sabi sa verse 19, bigyan ninyo ako ng ganyang kapangyarihan. Anong kapangyarihan itong hinihingi niya? Dahil nakita niya na itong si Pedro at si Juan, kapag kanilang ipinapatong ang kanilang kamay doon sa mga nangabautismuhan, doon sa mga sumampalataya, tinatanggap nila yung banal na espiritu. Ngayon, napagtanto niya, sabi niya, gusto rin niya. Gusto niya rin tanggapin yung kapangyarihan ng banal na espiritu. Pero hindi dahil sa gusto niyang maligtas. Gusto niyang tanggapin ang kapangyarihan ng banal na espiritu dahil at the back of his mind, magagamit niya ito lalo sa pagpapalago ng kanyang mga salapi. Again, tumatanggap siya ng salapi dahil sa kanyang pagsasalamangka. Amen? Kinikilala din kasi siya ng mga tao. Pero, his intent was so different. Right? Bigyan niyo ako ng ganyang kapangyarihan, parang sino mang patungan ko ng kamay ay makatanggap din ng banal na espiritu. Sabi sa 20, pero sumagot si Pedro sa kanya, mawala ka sana at ang iyong pera, sapagkat inaakala mong mabibili ng pera ang kaloob ng Diyos. Amen? Sabi sa 21, wala kang bahagi. Wala kang bahagi sa gawain namin dahil marumi ang puso mo sa paningin ng Diyos. Kaya pagsisihan mo ang masama mong balak at manalangin ka sa Panginoon na patawarin ka sa iyong maruming pag-iisip. Kaya mga kapatid, dito natin makikita na hindi lahat ng sumasampalataya, amen, hindi lahat ng mga nangababautismuhan ay nangaliligtas. Sa halimbawa ni Simon na sa lamangkero, hindi pa siya pinatawad ng Diyos. Una, dahil ang laman ng kanyang puso ay taliwas sa kung ano ang kalooban ng Diyos. Hindi siya nagsisi. Ang kanyang layunin ay para din sa kanyang sarili. Na tumanggap siya ng kaloob ng Espiritu. Amen? Natanggapin niya ang banal na Espiritu. Pero hindi pinangyari. Amen? Kaya mga kapatid, sa mga taong sumasampalataya pala, sa mga taong kahit sabihin na natin ay nangababautismuhan, hindi sapat at sukat na ang tao ay sumampalataya at nagpabautismo, siya na ay nagsisi at tumanggap ng banal na Espiritu. Kaya hindi mo masasabi na kung ikaw ay naligtas, ikaw ay ligtas magpakailanman. Sa kalagayan ni Simon, hindi siya naligtas. Kaya yan ang ating pagbubulayan ngayon. Sa biyaya ng Panginoon, alam natin sa ating sarili, nang tayo ay mabautismuhan, sumampalataya talaga tayo. Amen? Amen. Amen? Amen. Nagsisi talaga tayo. Amen? Amen. At kinikilala natin na tinanggap natin ang banal na Espiritu. Amen? Amen. Tinanggap natin ang banal na Espiritu hindi dahil sa ano pa mang mga personal na interes. Tinanggap natin ang banal na Espiritu dahil dalisay yung nasa natin na tayo ay maligtas. Tama po? Amen. Taos sa puso natin na gusto nating maligtas. Amen. Hindi para sa ano pa mang mga bagay. Ngayon mga kapatid, ang pagbubulayan natin ay doon sa mga tunay na nangaligtas na. Praise the Lord. Amen? Sa mga tunay na mga nangaligtas na, mayroong paalala si Apostol Pablo. Gaya ng talata ng ating nabasa.
tayo hindi lang nakalasap. We embrace the grace of God. Amen. Kapag sinabi mong tinikman, pag natikman, ibig sabihin, you haven't fully consumed. Right? Tinikman mo pa lang, pero hindi mo talaga siya tuluyang kinain, inubos. Amen? Sa atin mga kapatid, hindi lang tayo nakatikim. We did not just taste and see, amen, the goodness of God, but we consume. Praise the Lord. Amen? Tinatamasa na natin ito, niyayakap na natin yung ating pagkaligtas, yung kabutihan ng Diyos. Ngayon, ano ang paalala sa mga naliwanagan na bakit mahalaga na ating pakaingatan ang ating kaligtasan? Purihin ang ating Panginoon. Dahil ang ating pagkaligtas, our spiritual privilege or our salvation requires faithful obedience. Amen. Hindi lang tayo basta nakaligtas. Sabi nga ng salita ng Diyos, sa atin na mga tumanggap ng ganitong responsibilidad, mas malaki ang hahanapin sa atin. Amen? Sa atin na mga nangaligtas na, ay mas malaki ang hahanapin ng Diyos sa atin. Ano ang hahanapin ng Diyos sa atin? Yung katunayan na tayo ay nangaligtas na. Amen. Kaya paano napapatunayan na tayo ay ligtas na? Di ba sabi nga sa Matthew 28:19 to 20, what is the formula of our God when it comes to salvation of an individual? Puntahan niyo ang lahat ng mga lahi, gawin silang mga tagasunod ko. Bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. At sabi sa 20, turuan niyo silang sumunod. Amen? So sa 19, that's the formula. God's formula of salvation to mankind. Accept, believe, be baptized. Accept the gospel, believe in our Lord Jesus Christ, be baptized. At sabi sa 20, para magkaroon ng katunayan yung kaligtasan, dapat pala tayo, sa 20, anong sabi? Matuto tayong sumunod sa mga utos. Kahit nandiyan pa po ba kayo? Anong sabi sa 20? Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo, at tandaan ninyo, lagi ninyo akong kasama hanggang sa katapusan ng mundo. Kaya paano natin mapapahalagahan yung kaligtasan na ating tinanggap? Ito ay nangangailangan ng pagsunod. This requires a faithful obedience to the commandments of God. Sabi dito, sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Amen? This is not a selective obedience, but this is a faithful obedience to what God is commanding to His believers. Purihin ang ating Panginoon. Kaya mga kapatid, sabi sa Hebreo, in Hebrews 10:26 to 27, paano kung tayo ay nangaligtas na and we are deliberately sinning? Pinipili natin na tayo ay hindi sumunod. Amen? Bakit ang tao nagkakasala? Kapag hindi niya sinusunod ang kalooban ng Diyos. Tama po? Amen. Kaya kung hindi natin susundin ang kalooban ng Diyos, ang nangyayari pala, we are consciously sinasadya natin na tayo ay magkasala. Sapagkat kung sasadyain pa nating magpatuloy sa paggawa ng kasalanan, pagkatapos nating malaman ang katotohanan, wala nang handog na maiaalay pa para mapatawad ang mga kasalanan natin.
Sabi sa 27, tanging ang nakakatakot na paghuhukom at nagliliyab na apoy ang naghihintay sa mga taong kumakalaban sa Diyos. Kaya hindi pala sapat na tayo ay nangaligtas, nangabautismuhan, nangahugasan, maliban na tayo'y sumunod ng lubusan, ng tapat sa mga utos ng Panginoon. Amen? At kung hindi, kung sasadyain pa natin na tayo'y magkasala, mayroong nakakatakot na paghuhukom ang haharapin ng isang taong naliwanagan na at pinili na siya'y tumalikod pa. Bakit ganito na lang ang paalala ng ating yumaong apostol at ng ating buhay na apostol? Dahil nga gusto talaga nating we desire to embody, to even personify. Amen? Itong sinasabi nating happy rapture. Amen, mga kapatid? Sino sa atin gustong ma-rapture? Amen. Ang taong tumalikod na, kahit naliwanagan na, hindi makakaranas ng rapture. Ang taong kahit naligtas, pero tumalikod pa rin, nakaranas ng kabutihan ng Diyos, pero tumalikod pa rin, mga kapatid, wala na pong haing iaalay pa. Sabi sa 26, tama? Anong sabi sa 26? Wala nang handog na maiaalay pa para mapatawad ang mga kasalanan natin. Kaya pala mahalaga, mga kapatid, na kailangan nating pakaingatan ang ating pagkaligtas because this requires a responsibility. And this responsibility requires faithful obedience. Naalala niyo ang parable of the sower? Mayroong mga pagkakataon, amen, na kung saan ang isang mananampalataya, maningas, pero nagbabago ang ningas. Depende sa kalagayan. Di ba? Dito sa aklat ng Mateo, Matthew 13, 3-4. Itong parabolang ito, itong talinghaga na ito, ay nagsasalarawan kung ano ang iba't ibang kalagayan ng mga tao na mga tumatanggap ng salita ng Diyos. Marami siyang itinuro sa kanila sa pamamagitan ng mga talinghaga o paghahalin tulad sinabi niya, may isang magsasakang nag-asik ng binhi. Tuloy natin yan. Sabi sa verse 4, sa kanyang pag-asik, may mga binhing nahulog sa tabi ng daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga binhing yun. Sabi dito, mga kapatid, in 13:19, mayroong mga nakikinig ng salita, pero hindi nahahasik sa kanilang puso yung salita na kanilang pinakikinggan. Ang tabi ng daan kung saan nahulog ang ilang binhi, ang binhi ay salita ng Diyos. Amen? Amen. Kung saan nahulog ang ilang binhi ay ang mga taong nakinig ng mensahe tungkol sa paghahari ng Diyos. Pero hindi nakaunawa. Bakit? Dumating si Satanas at inagaw ang salita sa kanilang puso. Kaya ngayon, suriin natin ang ating mga puso sa pakikinig ng salita ng Diyos. Mayroon bang nahasik sa puso natin? Amen. Ngayon, right this very moment that we are listening, mayroon bang nahasik o parang wala tayong nauunawaan? Meron. Ilang minuto na tayong nagsasalita dito. Mayroon bang nahahasik? Amen. O. Kapag nahahasik, ibig sabihin, hindi ka itong tagapakinig na nasa patag na daan. Ibig sabihin na penetrate yung salita ng Diyos sa puso. Because these are the different conditions of the heart. This parable of the sower reveals the different conditions of the heart of man. May mga tagapakinig na hindi
na nahahasik ang mabuti dahil yung salita na kanilang naririnig, hindi pa man nahahasik, natutukanan ni Satanas. Amen? Mga kapatid? Ngayon, sabi sa 20, in Matthew 13:20 to 21, paano naman yung mga nagkikinig ng mensahe ng Diyos na nasa mabatong lugar? O, kapag sinabi mong mabatong lugar, ibig sabihin, yung salita na nahahasik sa kanya, hindi siya nahulog sa isang lupang mabuti, kundi sa isang dako na kung saan maraming bato. Di ba kapag ikaw ay nagtanim sa isang mabatong lugar, hirap na tumubo yung binhi na yan eh. Tama po? Ang mabatong lugar kung saan nahulog ang ibang binhi ay mga taong nakinig ng salita ng Diyos at masaya itong tinanggap agad. Parang si Simon ng mahikero, nang marinig niya yung ipinapangaral na mensahe, natuwa siya eh. Kaya nga sumampalataya siya. Pero hindi taos yung kanyang pagsampalataya. Sabi dito sa 21, ngunit hindi taimtim sa puso ang kanilang pagtanggap. Kaya hindi tumagal ang kanilang pananampalataya. Pagdating ng kahirapan o pag-uusig dahil sa salita ng Diyos na kanilang tinanggap, agad silang tumatalikod sa kanilang pananampalataya. Kaya pala mga kapatid, ingatan natin ang ating mga puso. Amen? Dahil sa tuwing tayo ay nahahasikan ng mensahe ng Diyos, dapat pala hindi tayo madaling tumalikod. Amen? Kapag tayo ay nakakaranas ng mga kahirapan, halimbawa, nasa pananampalataya ka na, nakaranas ka ng pagsubok, dahil sa pagsubok, tumalikod ka na. Amen? Maari palang mawala ang kaligtasan ng isang taong sumampalataya at sa panahon lang ng pagsubok ay tumalikod siya. Amen? Kaya kahit may pagsubok, dapat tayo tuloy-tuloy lang. Amen. Kahit sa mga pag-uusig dahil sa pananampalataya, dapat tuloy-tuloy lang. Amen? Para maingatan natin ang ating kaligtasan. Itong mga nahasik sa mabatong lugar, mababaw ang pananampalataya. Madali nilang ipagpalit ang pananampalataya sa mga pagsubok. E paano naman yung mga nahasikan sa mga madadawag? In 22, anong sabi? Thorny. Ang lupang may matitinik na damo, kung saan nahulog ang iba pang binhi, ay mga taong nakinig ng salita ng Diyos. Lahat naman sila nakikinig ng salita ng Diyos eh. Amen? Simula doon sa patag, hanggang doon sa mabato, hanggang dito sa matitinik. Amen? Tingnan nyo, ang lupang may matitinik na batok na damo, kung saan nahulog ang ibang binhi, ay mga taong nakinig ng salita ng Diyos. Ngunit, dahil sa mga alalahanin dito sa mundo, at sa paghahangad na yumaman, nakalimutan nila ang salita ng Diyos, kaya hindi namunga ang salita sa buhay nila. Parang ito din yung kalagayan ni Simon, the sorcerer. Dahilan kung bakit siya sumampalataya, dahil gusto niyang yumaman. Meron din namang mga iba na sumasampalataya dahil gusto nilang umunlad ng kanilang buhay, hindi yung spiritual. Amen? Di ba? Sa Middle East, talamak yung ikaw ay magpasakop sa pananampalatayang Islam. Sa mga tumira sa Middle East, di ba, mayroon akong mga naririnig na mga patotoo. Kapag kasi ikaw ay umanib sa kanilang relihiyon, mayroon kang rights. Baga, you are protected. Tama? Tama po yun? Privilege. When you join their faith, the Muslim faith, you also get some privilege and protection from them. Right? Kaya, ito ang paalala ng salita ng Diyos. Amen. Hindi lang tayo nakikinig ng mensahe dahil tayo naghahangad ng ano pa mang na tayo ay yumaman.
At hindi tayo sumasampalataya dahil sa pera ay tumatalikod tayo sa pananampalataya. Kaya mga kapatid, paalala ito sa atin, bakit kapag Sunday, lagi na lang nating pinapaalalahanan ng mga kapatid. Nako, unahin ang pagsamba. Unahin ang pagsamba. Huwag ipagpapalit Amen. ang Diyos sa pera. Unay. Huwag ipagpapalit ang Diyos sa pera. Ang pera, ibinibigay lang ng Diyos sa tao yan. Eh bakit mo ipagpapalit ang nagbibigay sa Amen. Praise the Lord. Napakadaling mawala ng pera. Nako, ang pera, ano nga sabi ni Felipe? Hindi mo mabibili ng pera ang Diyos, maging ang kaloob. Amen, mga kapatid. Kaya tayo sa biyaya ng Panginoon, binago na ng Diyos ang ating pag-iisip. Amen. Lord. Noon, gustong-gusto natin magtrabaho. Lalo na kapag ikaw ay nurse. Nako, magtrabaho sa public hospital. Kapag Sabado, kapag Sunday, Paldo. iba ang rata mo. Your rate is different. You are time and a half. Kaya, ang daming nurse na yumayaman agad eh. O halimbawa, ikaw ay night shift, 8 p.m. pa lang, naku, may allowance ka pa. Iba pa ang rate mo, 8 p.m. onwards. Kaya sa mga nurses, ang daming gustong nagna-night shift. Ang daming gustong nag-work ng Saturday and Sunday. Mabilis yumaman. Totoo yan. Kaya nung ako'y nag-work pa dyan sa Heart Hospital, sabi ng mga colleagues, Billy, are you sure? Why are you giving away your weekend? Saturday and Sunday, Sa time and a half yan Sa isip-isip ko, bakit ko pipiliin ng time and a half? Eh, mas malagang Diyos. Amen. Praise the Lord. Paano kung mamatay ka dahil pinili mong mag-duty doon sa linggo na dapat sana'y sinasamba mo ang Diyos? Unay. Mabubuhay ka ba ng pera? Hindi ka mabubuhay ng pera. Yung pera kung bakit natin tinatamasa dahil ibinibigay yan ng Diyos sa atin. Amen. Gusto mo palaguin ng Diyos yung pera na tinatamasa mo. Patunayan mo na kahit sa salapi, magtatapat ka Amen. na hindi mo siya ipagpapalit sa anumang halaga. Hindi nga naman. Makikita mo, uunlad ang buhay mo talaga. Amen. Hindi lang pera ang ipagkakatiwala Praise sa the iyo ng Lord. Diyos. Purihin ang ating Panginoon. Kaya mga kapatid, ito yung mga tao na kung saan ay wala ng pera, hindi na ako maglilingkod. Ayoko mag-ikapo, hindi na ako sasamba. Gipit na gipit kami, magtatrabaho muna ako. Di muna kami, mga kapatid. Yan ang dahilan kung bakit ang taong sumampalataya maaaring mawala pa. Kapag ang pinag-uusapan ay ang mga alalahanin sa mundo at ang paghahangad ay yumaman, nakakalimutan nila ang salita ng Diyos. Unay. Salamat sa Diyos noon ganito tayo mag-isip. Unay. Ngayon binago na tayo. Praise the Lord. Kaya sa pang-apat, anong ginawa ng Diyos sa iyong puso? Ginawa niya itong isang mabuting lupa. Hindi ka lang nakikinig, pero sinusunod mo yung iyong naririnig. Purihin ang ating Panginoon, sabi sa 23, mga kapatid. Ibig sabihin, ang puso mo ay hindi patag, hindi mabato, hindi matinik, kundi isang mabuting lupa. Ngunit ang mabuting lupang hinasikan ng binhi ay ang mga taong nakikinig sa salita ng Diyos Amen. at nakakaunawa nito. Praise the Kaya namumunga ito sa kanilang buhay. Amen. Ang iba'y napakarami ang bunga, ang iba'y marami, at ang iba na may katamtaman lang. Depende sa sukat ng puso mo yan. Ibig sabihin, yung puso mo, mayroon pang ikabubuti. Kung ngayon ay katamtaman lang na ito'y namumunga, maari pa pala itong mamunga ng marami. Amen. At napakarami. Amen. Amen? At ito ay ayon sa sukat ng iyong pakikinig, pangunawa at pagsunod
sumusunod sa salita ng Diyos. Purihin ang ating Panginoon. Kaya mga kapatid, kaya pala nais ng Diyos na ating pakaingatan yung kaligtasan natin. Habang iniingatan natin ang kaligtasan natin, mas lalo tayong mamumunga. Yung mga nag-iingat ng kanilang kaligtasan, sila yung mga nagmamature sa pananampalataya. These are the believers who mature, grow spiritually. Pero kung hindi natin iingatan yung kaligtasan natin, sa maliit na bagay pa lang, tatalikod ka na. Tunay. Tama po? Kaya mga kapatid, since we have received our salvation, it requires faithful obedience in 1 Corinthians 10:11 to 12. O sa atin na mga namumunga na. Sino sa atin ng mga namumunga na? Kapag sinabi mong namumunga, hindi lang yan sa dami ng akay mo sa iglesia. Pero mismo sa buhay mo, nakikita mo yung pagbabago. Amen. There's a spiritual transformation. See? When you see the fruits of the Holy Spirit within you, ikaw ay namumunga. Namumunga yung banal na Espiritu sa'yo. Amen? Nagiging kang masaya sa paglilingkod, nagiging kang nasunurin, nagiging kang tapat sa paglilingkod. Amen? May pagpipigil ka na sa iyong sarili, sa mga kalayawan, mayroon ka ng pagpipigil sa anumang mga hinahain sa iyo ng sanlibutan. May bunga. Personally, may bunga. Transformative ang bunga. Amen? Ang mga bagay na ito'y nangyari bilang halimbawa sa atin at sinulat upang magsilbing babala sa ating mga nabubuhay sa panahong nalalapit na ang katapusan ng lahat. In verse 12, mga kapatid. Kaya kung iniisip ninyo na matatag na kayo sa inyong pananampalataya, mag-ingat kayo at baka mahulog kayo sa kasalanan. Amen. Totoo yan. Kaya, not because we are active in the faith, kampante na tayo. Tunay. Hindi po. Ang target ng Diablo ay yung mga aktibo sa pananampalataya. Hallelujah. Yan lagi tayo ang target ni Satanas. Kaya ang sabi ng salita, mag-ingat. Mag-ingat tayo. Iingatan natin yung kaligtasan natin na tinanggap. Amen. Dahil kung hindi tayo mag-iingat, baka hindi natin mamalayan na tayo ay nahulog na sa kasalanan. Pangalawa, mga kapatid, bakit natin kailangang ingatan? Dahil ito ay panawagan upang tayo lalong higit na magsikap at makipagtiis. It is a call to persevere. Hindi lang tayo naligtas, hindi lang tayo ay susunod, pero tayo ay makikipagtiis. Mayroong pagsunod na walang pagtitiis. Pero iba yung pagsunod na may pagtitiis. Amen. Amen? This is a call to perseverance in Hebrews 6:6. Anong sabi sa 6? Verse 6. To God be the glory. Yan, verse 6. At saka nahiwalay sa Diyos ay hindi maaring baguhin silang muli sa pagsisisi. Yamang kanilang ipinapakong muli sa ganang kanilang sarili ang anak ng Diyos at inilalagay na muli siya sa hayag na kahihiyan. Kung hindi pala tayo makikipagsikap, hindi tayo makikipagtiis sa kaligtasan na ating tinanggap, mga kapatid, ipinapako natin muli si Kristo. Amen? Kapag hindi tayo magtiis, ipinapako natin muli siya at inilalagay natin siya sa kahihiyan. Kaya bakit dapat tayo ay magsipanatiling matibay? Amen? Because if not, mga kapatid,
mawawala tayo sa ating pagkaligtas. Sa biyaya naman ng Panginoon, John 15:4-5, kung tayo ay manatili sa ating Panginoon at manatili sa Kanyang mga salita, Amen. kapag ikaw manatili ka sa salita ng Diyos, nakikipagtiis ka. Amen. Kasi hindi ka lang nakikinig, tagasunod ka rin. Amen? Kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo, gaya ng sanga na na makapagbunga sa kanyang sarili, maliban na nakakabit sa puno. Gayon din naman kayo, maliban na kayo'y manatili sa akin. In verse 5, ako ang puno ng ubas, kayo mga sanga na nanatili sa akin at ako'y sa kanya, ang siyang nagbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Tandaan niyo ang sabi ng Panginoon, gusto niyo maging tunay na alagad, dalhin ninyo ang sarili ninyong krus. Tunay. Kaya ang mahiwalay sa Panginoon ay iwan mo ang sariling krus mo. At kapag iniwan mo ang krus mo, iniwan mo ang pagtitiis. Kapag iniwan mo ang pagtitiis, nalalayo ka sa Panginoon. Kapag nalayo ka sa Panginoon, wala kang magagawa. Kapag wala kang magagawa, hindi ka magbubunga. Kapag hindi ka magbubunga, itatapon ka sa apoy. Tama po? Kaya mga kapatid, kailangan nating makipagtiis. Alam nyo, mga kapatid, hindi tayo nilagay ng Diyos sa isang dehadong kalagayan. Praise the Lord. Kung mang matatapos mo ang takbuhin ng pananampalataya, hindi dahil sa sukat ng iyong kakayanan. In Philippians 1:6, yung tatapos ng iyong takbuhin ay dahil may tulong tayong nagmumula sa Diyos. Amen. Na ako'y may lubos na pagkakatiwala sa bagay na ito, na ang nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa ay lulubusin hanggang sa araw ni Jesucristo. Amen. Sabi sa Amplified Version, mga kapatid, I am convinced and confident of this very thing, that He who has begun a good work in you. Hindi sinasabi ng talata na kung sino man yung mga nagpasimula na sa pananampalataya o kung sino man yung mga naglilingkod na sa pananampalataya. Hindi po. Ang gustong sabihin ng talatang ito, ang Diyos na siyang nagpasimula sa iyo. Amen? Amen. Kita niyo yung capital H? That He who has begun a good work in you will continue to perfect and complete it until the day of Christ Jesus, the time of His return. Tayo ay mga instrumento lamang. Ang tatapos nito, ang tutulong sa ating tapusin ito, mismo ang nagpasimula sa atin nito. Tunay. At ang nagpasimula sa atin ito ay walang iba kundi ang Diyos. Tatapusin niya ito hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon. Amen? This is the reason why we need to persevere, because our perseverance is not measured by our own strength. Truly. The strength that keeps us persevering, the strength that keeps us going in the faith, is that strength that comes from God. Kaya tignan niyo ang inyong mga katabi ngayon. Alam niyo bakit nakakapagpatuloy ang mga yan? Dahil ang kalakasan na mayroon sila ay mula sa Diyos. Amen. Yeah. Sa dinami-dami ng mga pagsubok nating nararanasan bilang iglesia at bilang mga individual na mananampalataya, bakit tayo narito pa? Bakit tayo narito pa? Kung makataong kakayanan lang, nako, wala na tayo. Di ba mga kapatid? Pero bakit tayo narito? Dahil ang lakas na nasa atin, dahilan kung bakit tayo nakapagpapatuloy,
Ito ang lakas na nagmumula sa Diyos. Amen. Kaya hindi natin, we cannot question the strength of God. What He has begun in you, He will complete. Tatapusin niya yan. At ang pangako niya, hanggang sa dumating si Kristo. Amen. Kaya masaya kung makita natin ang mga mukha na kasama natin nagpanimula hanggang sa matapos. Hindi lang tayo. Sana madagdagan tayo. Amen. Sana talaga madagdagan tayo sa biyaya ng Panginoon. Hindi ba mas masaya? Mas marami tayong marapture. Tunay. Di ba mga kapatid? Amen. Mas marami tayong agawin ng Panginoon, kaya ito'y paalala. Amen? Kung mayroon kang pagsubok, huwag kang manghina. Hanapin mo ang lakas na nagmumula sa Diyos. Amen. Dahil yan ang tatapos. Yan ang tutulong sa atin. Hanggang sa araw ni Kristo na siya'y muling bumalik. Purihin ang ating Panginoon. Sabi sa Hebrews 10:23, our faith should not waver. Amen? Magpakatatag tayo sa pag-asa natin at huwag tayong mag-alinlangan dahil tapat ang Diyos na nangako sa atin. Makita mo ngayon ang mga nangyayari. Hindi ka masaya na maraming mga nangyayari sa paligid na masasama. Di ba? Kamakailan lang, may barilan na nangyari Tunay. sa isang eskwelahan. Di niyo ba napapansin? Pabata ng pabata ngayon ang mga kriminal. Tunay. Amen? Sa Pilipinas ngayon, pinag-uusapan kung ibababa ba nila yung edad hanggang 12 years old para isang bata na nakagawa ng ganong krimen ay makulong na. Pinag-uusapan nila ngayon yan. Is it 16 years old, 15, o pwede pa nilang ibaba sa 12? Amen? Pagkatapos nun, mayroon na namang barilan. Kumbaga, ang tao ngayon, ang halaga ng buhay, hindi na niya talaga, ganun na lang. Ka-shallow. Yung kanyang pagkaunawa sa halaga ng buhay ng tao. Kaya ngayon, ang moralidad ng tao, pabata ng pabata ang edad, pasama ng pasama ang moralidad. Amen? Naging normal na ang pagpatay. Kaya mga kapatid, paalala lang mo sa mga mayroong mga maliliit na bata. Nako, ngayon sa Pilipinas, parang pinag-uusapan na anumang mga games, mobile games, na talagang mayroong patayan o mga morbid na mga mobile games, gusto nilang iban. Tunay. Parang mas maganda pa nga yun no? Kasi kapag hindi mo nakasama ang anak mo, hindi mo na alam kung sino siya. Oo. Kapag may mga ibang mga kalaro na siya. Yan, Roblox. Amen? Kaya mga kapatid, sa biyaya ng Panginoon, minumulat tayo lalo ng Diyos Praise the Lord. na kailangan nating maging mapagpatuloy, Tunay. masikap sa pananampalataya. Kaya tayo ng mga naliwanagan na dapat i-share natin ito sa ating pamilya. Amen. Sa mga hindi pa naliwanagan na mga mahal natin sa buhay. Siyempre, gusto rin natin sila makasama sa rapture. Amen? O kagabi lang yata, mayroon na namang lindol sa Japan. Since 1924, ito ay isa sa mga pinakamatinding lindol. O meron ding lindol dun sa archipelago, malapit sa Papua New Guinea. Amen? Kita niyo yun, yung mga sunod-sunod na lindol? Bagay yung mga pinag-aaralan natin, nakikita na natin ngayon. Bagamat hindi tayo masaya na may mga nasasalanta, may mga namamatay, pero sa totoo, yung pag-asa natin, palapit na ng palapit. Tunay. Di ba po? On the other side, nagiging totoo ang pag-asa mo. Dahil nangyayari na ang mga propesiya. Tunay. Nangyayari na, malapit nang dumating ang Panginoon. Kaya yamang malapit nang dumating ang Panginoon, gusto talaga ng Panginoon, manatili tayong matibay, Amen. masigasig, Hebrews 12:1-2.
tayong itutuon ang ating pansin, ang ating paningin, ito itutuon natin sa Panginoon. Napapaligiran tayo ng maraming tao na nagpapatotoo tungkol sa pananampalataya nila sa Diyos, kaya talikuran na natin ang kasalanang pumitigil sa atin at alisin ang anumang hadlang sa pagtakbo natin. Buong tiyaga tayong magpatuloy sa takbuhing itinakda ng Diyos para sa atin. Buong tiyaga tayong magpatuloy Amen. sa takbuhing itinakda ng Diyos para sa atin. Amen. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Amen. Habang palapit na ang pag-asa, habang palapit na ang mga tanda ng pagparito ng Panginoon, kung mayroon man tayong dapat pagtuunan ng ating paningin, walang iba ay kundi yaong parating. Si Jesus na padating. Doon natin itutuon ang ating paningin. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang sandigan ng pananampalataya natin mula sa simula hanggang sa katapusan. Tiniis niya ang paghihirap sa krus at hindi niya ito ikinahiya dahil inisip niya ang kaligayahang naghihintay sa kanya. Parang tayo lang, amen? Kahit mahirap ang pakikipagbaka sa buhay at sa pananampalataya, tinitiis natin. Dahil alam natin, yung kaligayahan na ating hinihintay, walang sino man at anumang bagay ang makakapantay. Kaya yung mga bagay dito sa mundo na nagbibigay kaligayahan sa'yo, nako, may mas masaya pa dyan. Amen. Pera, may mas masaya pa dyan. Popularity, may mas masaya pa dyan. Katayuan sa buhay, piliin mo yung katayuan mo sa Diyos. Amen. Amen? May mas masaya pa dyan. Ang mas masaya pa dyan ay kapag iyong itinuon ang iyong paningin kay Jesus. Dahil kapag itinuon mo ang iyong paningin kay Jesus, dito na tayo magtatapos. Andiyan mo po ba kayo? Amen. Sabi dito sa Hebreo, balik tayo sa Hebreo. Basahin natin sa Kabanata 6. Ano ang sabi sa verse 12? Purihin ang ating Panginoon. Umpisa natin sa 11. Kung tayo ay magsisikap, nais naming patuloy na maging masigasig ang bawat isa sa inyo. Sa pag-asa nyo sa Diyos hanggang sa wakas, para makamtan ninyo ang inaasahan ninyo. Ano itong makakamtan natin? Verse 12. Huwag kayong maging tamad sa halip. Tularan ninyo ang mga tao na tumatanggap ng mga ipinangako ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya nila at pagtitiis. Yung mga nangaunang mga mananampalataya, nako, tinanggap na nila ang kanilang pangako. Alam niyo si Apostle Arsenio, bagaman mahal niya ang iglesia, bakit hanggang sa kanyang huling hininga, ninasa niya na siya'y makapangaral? Mahal niya ang iglesia eh. Pero kung tutuusin sa kabilang banda, gusto niya na rin mapasa Panginoon. Ngayon, tinapos niyang takbuhin ng pananampalataya. Nagtiis siya hanggang sa kanyang huling hininga. Kaya, kung titignan mo, napakapalad natin eh. Amen. Amen. Thank you, Lord. Kumbaga, siya ang unang nakalasat at tumamasa. At tayo mga tinuruan niya. Baga tayo, pinapangaralan niya na lang habang kahit wala na siya, ang pananampalataya niya nagsasalita pa rin. Ipinagpapatuloy na ipinapangaral ng mahal na apostol. Di ba masayang tignan? Kapag tayo sama-sama na sa langit, ang apostol na ginamit ni Kristo sa panahon ng kawakasan, ikasama natin. Amen. Siguro masasabi natin lahat nun, happy rapture. Kung maaari lang siguro sabihin niya pa sa verse, di ba sabi ko sa inyo, totoong rapture? Mga kapatid, no? Makita natin
Hindi lang siya, pati yung mga unang mga mananampalataya. And of course, makikita natin si Kristo more than anyone else. Di ba masaya makita natin si Jesus? Nasabihan kaya ng ating Panginoon, mabuti, tapat na alipin. Amen. Halika, pumasok ka sa aking kaligayahan. Masasabi mo, mission accomplished. Purihin ang Panginoon. Kaya mga kapatid, in conclusion, sa atin na mga naligtas na, Amen. hindi sapat na tayo'y naligtas na. Bagamat si Kristo ang nagbayad sa ating kaligtasan, pero kailangan nating tustusan. Kailangan nating panindigan ang ating pagkaligtas. At ito ay sa pamamagitan ng pagsunod ng tapat sa kalooban ng Diyos. Hindi na tayo kagaya ng iba na tumatalikod pa. Dahil ang mga tumatalikod, mas masahol pa. Gusto ko nang matapos sa pagbubulay pero hindi ako matapos-tapos. 2 Peter 2:20-22. Andyan pa po ba kayo? Amen. Ang mga taong nakakilala na kay Jesucristo ng Panginoon at tagapagligtas ay tumalikod na sa kasamaan ng mundo. Amen. Ngunit, kung muli silang bumalik sa kasamaan at maging alipin muli ito, mas masahol pa sa dati ang magiging kalagayan nila. 21. Mas mabuti pang hindi na nila natagpuan ang landas patungo sa matuwid na pamumuhay, kaysa sa natagpuan ito at talikuran lang sa bandang huli ang mga banal na utos na ibinigay sa kanila. 22. Bagay sa kanila ang kasabihan, ang aso'y kumakain ng suka niya, at ang baboy, paliguan man, ay babalik din sa kanyang lulugan. Kaya mga kapatid, hindi na tayo kabilang pa doon sa mga tumatalikod. Hebrews 10:37-38. Amen? 37-38. Sapagkat sinasabi sa kasulatan, sandaling panahon na lang. Amen. Sandaling panahon na lang, Wellington brethren. Sandaling panahon na lang, mga Fourth Watchers. Amen. Sandaling panahon na lang at darating na siya, hindi na siya magtatagal. Tunay. 38. At mabubuhay ang taong itinuring kong matuwid dahil sa pananampalataya niya. Ngunit, kung tumalikod siya sa akin, hindi ko na siya kalulugdan. 39. Kaya hindi tayo. Amen? Ngunit hindi tayo kabilang sa mga tumatalikod sa Diyos Amen. Hallelujah. at napapahamak, kundi kabilang tayo sa mga sumasampalataya at naliligtas. Praise the Ama naming Lord. Diyos, salamat po sa iyong mga